Oh, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Master Palaboy at yun na nga guys, ito ang ating YouTube channel at gumagawa ako ng mga reaction video. And yun guys, for today's video, gagawa tayo ng reaction video dito sa ating inaabangan. Ito po ang ating What Lies Beneath. So, grabe guys, maraming nagtatanong bakit ko ginawa tong video na to para po makapag-react ako at makapag-comment sa ating mga idol. And then syempre guys, samahan nyo lang ako sa tuwing gagawa ko ng reaction video. Bigyan natin ng magandang komento. And then syempre, magandang react ang ating mga paboritong artista. At yun na guys, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, huwag gusto nang kalimutan na i-click ang subscribe button. I-click mo na rin yung bell para ma-notify kayo sa tuwing maglalabas ako ng mga reaction video. At ito na guys, ang ating full video reaction episode. So, samahan nyo na ako guys. Let's go! So, ito na guys, let's go! Natagpuan kaninang umaga lang sa San Dimas, may ulat si Jet Santos. Ay, Kuha ang taray. videong ito ng isang residente ng San Dimas. Tahimik na umaga nang biglang sunod-sunod na pagsabog ang dumulantang sa mga naninirahan sa tahimik na bayang ito. Taray. Sunod-sunod Ayos, na ah. pagsabog ang dumulantang sa mga naninirahan sa tahimik na bayang ito. Walang kalam-alam mga taga San Dimas na sa saradong junk shop na ito sa Del Mundo Street nagtatago ang isang inmate mula sa Bagong Bayan Prison na si Edmundo Santiago alias Edong. Pasado alas 10 ng umaga kanina, habang naglilibot ay namataan ng Enleia San Dimas si Santiago sa loob ng junk shop na ito. Hindi na sila nagatubili pa at sinalakay agad ito para hulihin. Yes, sir. Kinikaim lang ng Enleia ang operation. Paano to nakarating sa pulis at sa media? Kagagawan mo ba ito? Yes, sir. Hindi. Ay, Wala ako sinasabi ang iba. Nagkandaletse-letse na. Hindi natin kailangan ng ganitong atensyon. Nakatotok na ang lahat kay Santiago. Ang dami nang naghahanap sa kanya. Tayo ang dapat makakuha sa kanya, hindi ang mga pulis. Naiintindihan mo? Yes, sir. Grabe namang gigil nito. Putang ina talaga! Ah! Sa ebaluasyon ng Grabe. Enleia, napagandaan daw ni Santiago ang posibilidad ng pagsalakay sa kanya. Dahil na ito sa mga pinasabog niyang improvised explosive devices na naging paraan para makatakas siya. Gayunpaman, itinuturing ng Enleia na collateral success ang operasyon dahil nagbunga ito ng mga bago at mahalagang lead para sa manhunt operation. Sabihin mo kay Roy natin na ito ang pinakamasarap na steak na natikman ko. Sige po, sir. Paano niyo nalaman na may celebration ako ngayong gabi? Nako po. Natatawa ko dun sa pulis, no? Yung pulis na yung nag-uutos kay Edong para gumawa ng masama, no? Dapat lang sa kanya yun, 'di ba? Kasi siya yung may kagagawan kung bakit naging ganun yung pag-uugali ni Edong. Kumbaga, imbis na mapabuti, tinuruan pa nila maging masama sa loob ng kulungan. May mga ganyan talagang tao, no? What are you celebrating about? Did you do this? Dad, did you tell the police? Simpleng tawag lang ang ginawa ko sa mga kaibigan natin sa... Enleia. You know them. Laging uhaw sa mga papuri, exposure. Alam mo, sigurado may promotion yung mga yan na nag-aantay sa kanila pag nahuli nila yung kapatid ni Lucas. Are you crazy, Dad? Ano to, circus? Lalong hindi matutulungan si Lucas dyan eh. Hindi naman talaga niya gusto Wala tulungan. akong obligasyon tulungan siya. Pero ikaw, may obligasyon kang tulungan akong protektahan ang negosyo ko para tuloy-tuloy ang mga kalokohan mo. Para tuloy-tuloy yung mga kalokohan, no? Kasi nga, di ba, wala siyang ginagawa kundi mag-bar or kung saan-saan pumunta, di ba? Yan nakakatawa. Pero, believe ako sa kanya dahil gusto niyang protektahan si Lucas. Hindi ko alam kung bakit parang napakalaki ng utang na loob ng anak niya kay Lucas, no? Ano kaya nga reason? Ha? Pero, dahil wala akong maasahan sa'yo, ako na lang yung kumilos. Ngayon, lahat ng mata kay Edong. Bago matapos itong linggo,
nasa morgue na yun. Bukod sa walang casualty o nasugatan sa kampo ng Enleia, nabaril daw nila si Santiago. Naniniwala silang hindi ito makakalayo. Malaking intelligence gains para sa Enleia ang nasabing pagkakadiskubre ng hideout ni Santiago dahil nagpalit ito ng area of interest niya at nagpalaki sa posibilidad na mahuli siya bago matapos ang linggong ito. Nako. Jester Santos, Prime News PH. Oh my God, we can finally breathe! I really hope mahuli na siya ASAP. Kung nasan man siya, sana maubusan na siya ng dugo, no? Parang hindi na siya manggulo. Si Erika na naaawa. Ano, nakausap mo na ba yung contact mo? May update na ba tayo sa manhunt? Wala pang balita. Pero marami na raw checkpoint na palibot ng San Dimas. Sige. Ate Erika? Ay! Wait lang. Ito ba yung kapatid niya tapos yung stepmom niya? Hindi ko ano kung... Ay! Sa tingin ko ito yung matanda na parang asawa nung parang tumulong sa kanila, yung lalaking matanda. Hindi ako nagkakamali guys. Erika? Oo nga, sabi ko na eh. Erika! Ikaw na ba yan? Pala, Edward? Erika! Kumusta ka na? Ha? Palagi ka namin pinapanood sa TV. Ang galing-galing mong abogado. Napakatapang mo. Proud na proud kami sa'yo. Sino ka Salamat po, bata? Uncle Edward. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Auntie Christina? Auntie Christina, kamusta po kayo? Althea? Makalimutin na kasi siya. Makalimutin na kasi siya. Aling Christina. Ako po si Althea. Sa Ate Erika po yan. Sweetheart, si Erika, yung kaibigan ni Alice. Marco. Wala kasi yung ano, yung asawa niya is may ulianin na dahil nga siguro dahil sa sakit niya at dahil na rin siguro sa katandaan, no? Parang siyempre tumatanda na siya at nagkakasakit, nagkakaroon na siya ng ulianin. So, nalilimutan niya na lahat kaya iba-iba na yung ipinapangalan niya sa bawat tao na nakikita niya. Pero yung asawa niya sa tingin ko hindi naman nakakalimutan. Saan kayo papunta? Paalis na ba kayo? Dito muna kayo. Ngayon ko lang din kasi nadala ang Auntie Christina nyo dito eh. Paayos kasi yung lagay niya ngayong araw. Buti na lang din, kung pwede si Althea ngayon. Kasama ko para mag-alaga sa kanya. Tsaka sabi ni Alice, nandito rin daw si Mel. Kung alam ko lang na nandito ka rin, hindi sana mas inagahan namin yung pagpunta. Pero buti na lang din at nagpang-abot kayo ng kapatid mo. Ay, kapatid Halika muna sa niya nga. loob. Naku, wag na po. Medyo nagmamadali rin po kasi kami. May importante lang akong kailangan asikasuhin. Next time na lang po siguro. Ganun ba? Sige. Mag-iingat kayo, ha? Ba't yung kapatid niya hindi Sige niya po. kinamusta? Salamat, Uncle. Ate! Baka pwede dumaan ka muna kay nanay? Kahit saglit lang. Grabe. Grabe naman kasi yung ginawa sa kanya ng nanay niya, nanay na Naya. Sorry, nagmamadali na kasi ako eh.
alam nyo, naiintindihan ko naman yung gustong iparating nitong kapatid niya, 'di ba? Pero syempre, masakit kasi dito kay Erica yung ginawa niya or yung dinanas niya sa poder ng stepmother niya, which is yung hindi sa kanya pinaramdam yung tunay na pagmamahal na gusto niyang maramdaman mula doon sa stepmother niya, 'di ba? Kawawa din talaga si Erica dito. So hindi natin siya masisisi kung bakit ayaw niya pa na puntahan yung nanay niya. So yun na nga, no. Naiyak din siya kasi hindi niya rin talaga gusto. Siyempre, namimiss niya rin yung nagpalaki sa kanya. Lalo na tong kapatid. For sure naman na mahal niya yung kapatid niya. Hirap no? Sakit sa dibdib. Naaalala ko nga, Uncle, dati lagi kaming nakikikain sa inyo nang walang pasabi. Pero, laging malinis yung kawali at sa kaldero. That's right. Kasi nga Nakabukod wala yung tayong bata. tinitira. Ang kakapal. Okay lang yun. Tuwan-tuwa kami ng Auntie Christina ninyo kapag umiingay yung bahay ng dahil sa inyo. Lalo na kapag kompleto kayo. Yung isa, Uncle, laging present yun kasi favorite na favorite niya yung balcony niyo. Naalala ko parang lagi siyang nagmo-moment dun. Tapos, feel niya na nasa tuktok siya ng mundo. Yeah. I remember Luisa always saying that. Nalungkot lahat bigla nang biglang sabihin ng pangalan ni Luisa. Siyempre, mamimiss nila yung kaibigan nila, no? Kasi medyo kalog sa grupo nila yon at marami ding nagawang maganda para sa kanila. Pero kahit wala na siya dito, hindi naman nawala sa puso at isip natin si Luisa, hindi ba? Mahal ko yun. Si Luisa. Ay, Lagi yun sa Naalala amin niya? silang 5. Pero siya Naalala? ang pinakamalambing sa kanilang 5. Auntie, tumaan lang ako para makita Galing. niyo yung ganda ko. Auntie, Naalala pumapayat niya? kayo. Auntie, ano ulam niyo? Sabi ko nga sa asawa ko, hindi man kami nagkaanak. Biniyayaan naman kami ng 5 Maria. Guys, nakakatuwa lang dito yung asawa niya, no? Itong auntie nila. Talagang na-appreciate niya yung magkakaibigan. Tapos, syempre, mas nakikilala niya si Luisa. Siguro dahil nga, di ba, kalog si Luisa. Tapos, yun nga, sabi nga, malambing at palakwento si Luisa. Kaya naalala niya lahat ng mga sinasabi ni Luisa dito. Kasi di ba ulianin na Masaya siya? nila ako noon. Kaso lang, bigla na lang hindi na nagpakita si Luisa. Ano kaya nangyari sa batang yon? Nilabutan ako bigla. Simula nun, hindi na sila nakompleto. Paisa-isa na lang. Hanggang nawala na silang lahat. Kung alam nyo, kung saan sila, sabi, miss na miss ko na sila. Nakakalungkot naman tong part na to, guys. Nilabutan ako. Grabe yung kwento ni auntie nila, no? Hindi alam ng auntie nila nandito lang sila sa tabi nila, no?
nandito sila magkakasama. Yun nga lang, kulang ng dalawa. Kasi yung isa, patay na. Yung isa naman, umuwi na, umalis na, di ba? Pero grabe yung memories na binuo ng magkakapatid para sa auntie nila. Tama na. Ano? Kanina ka pa kasi tingin ng tingin eh. Check ko lang naman kung okay ko. Bakit naman hindi? Alam mo, ilang beses na kita nakitang bumangga sa mga kriminal, umarap sa mga malalaking politiko. Minsan di ka nainig. Pero kanina sa kapatid mo, Okay lang ako. Tanggera talaga siya. alam mo wala namang masama kung aaminin. Dapat i-track down ko kung sino yung mga Bisaya sa Amurao High noon. Bisaya kasi yung bana eh. Kaya siguro yun yung tawagan nila. Dapat pati sa labas ng Amurao High. Tulad ng sinabi ko, pwedeng mas matanda, may asawa na, Yun. karelasyon nila. Tama, tama. Kaya yung sinekreto sa inyo. Hanap lang natin si Esther bago siya namatay. Alam nyo guys, tama yung tama yung sinabi ni Marco eh. 'Di ba? Kasi may asawa na yung nakarelasyon ni Luis. Asawa or parang boyfriend pa lang. So yung talagang kaibigan kasi ni Beth ay meron talagang alam sa nangyari, 'di ba? Para nasigurado natin na walang nag-utos o Kasi nagbayad sa kanya para i-frame up si Kinakabahan Edo. Sigurado kang patay na siya. Kamay palang nahanap natin. Tingin mo ba bubuhayin pa siya ni Edong? Nakita mo nga yung ginawa niya kay Celestino. Baka mapatay pa si Edong bago natin malaman yung sagot. Ayun nga. Yan ba talaga yung mas kinakatakot? At ikaw, Beth, sabi mo imposibleng si Edong pumatay kay Celestino. Imposibleng gagantihan niya tayo. Eh ngayon, malinaw na sa atin na mali ka. Tama, Bakit ba tama. ang hirap para sa yung tanggapin na pwedeng mali ka rin ngayon? Bakit kaya Kaya po ba kayo nag-away ni attorney? Kasi, di po siya naniniwalang si Edong ang killer. Naiintindihan ko naman kung bakit galit na galit sila Beth. Gusto lang nilang protektahan ang mga sarili nila. Pati na rin ang pamilya nila. Pero hindi ko kasi kaya kalimutan yung ginawa namin kay Edo. Hindi ako matatahimik. Alam niyo guys, ang problema talaga kay Beth kasi hindi niya matanggap yung mga pagkakamali niya. No? Kasi minsan na siya nagkamali. At nagkamali ulit siya sa kanyang mga hinala, no? Pero pinipilit pa rin niya yung kagustuhan niya na yun talaga yung tama. Di ba? Ang hirap naman kasi nun. Kaya kahit mahirap, kahit ako na lang mag-isa, kailangan ko matama yung nagawa naming mali. Narinig mo kami? Ha? Nakikinig ka sa usapan ng ibang tao? Chloe, mali yun! Konting part lang naman po. Kahit pa! Galit na galit siya eh. Guilty kasi siya eh. Sorry po. Pero Nay, sila Tita Alice at si Tita Mel po. Ano pong stand nila? Yung stand nila at stand ko at stand ng lahat ay iisa. Si Erica lang naman yung matigas ang ulo eh. Kahit nasalungat sa kanya yung buong Amurao. Pero Nay, the truth is the truth. Di ba po? Even if you are a minority of one. Sabi po ni Gandhi. So, sinasabi mo ba na sinungaling kami, anak? Nay, wala naman po akong sinasabing ganun. Kasi po, yung conviction ni attorney, nakakabilib talaga. Kahit mag-isa lang siya, it's giving main character energy. Eh kaya lang naman ayaw maniwala nun na si Edong ang pumatay kay Luisa
Kasi ex-boyfriend niya yung kapatid ni Edong. Yun kasi yung pinopoint niya. Kasi kaya niya pinapaniwalaan yon at hindi siya naniniwala kay Erica kasi feeling niya pinoprotektahan ni Erica si Edong dahil lang doon kay Lucas. Yun yung pinopoint pala niya, no? Ang layo, guys. Dapat hindi ganun yung isipin niya, no? Kasi syempre, kumbaga maling tao yung pagbibintangan nila, eh. 'Di ba? Tapos ngayon, ayan, yun yung nangyari kay Edong. Lucas. Nay, baka naman po kasi matibay yung evidence niya. Magaling po si attorney. Tsaka, hindi naman po siya maniniwala kung wala. Tsaka, yung boyfriend theory po ni attorney, it highly makes sense. Si Edong nga kasi pumatay kay Luisa. Matagal na kasing sarado yan eh. Di na dapat ginugulo. Pati anak niya pinagalitan. Nabaril si Kuya sa hita. Sigurado ko hindi pa nakakalayo yun. Galing na ako sa dalawang katabing barangay. Nagtatanong-tanong na rin ako. Wala pa nakakakita sa kanya. Ang problema din natin na naka-alerto sa kanya ang mga tao. Hindi sila pwedeng mauna sa atin. Papatay nila kapatid ko. Ito talaga si Lucas. Eh kasi pumapatay din naman si Edong. Shit! Ako, hindi ka pwedeng lumihis. Last na to ha. Ayokong makakarinig ng kahit ano tungkol sa pagkamatay ni Luisa galing sa'yo. Ay, hindi niya, kumbaga kinukontra niya yung anak niya. Siyempre against sa, parang against yung anak niya sa mga sinasabi niya. Which is naniniwala kasi siya kay Erica, no? Mas naniniwala yung anak niya sa kakayanan ni Erica na baka nga totoong hindi talaga si Edong yun. At nakikita niya, kumbaga nakikita kasi na magaling kasi yung bata di ba? Na alam niya na magaling si Erica. Magaling siya sa pag-iimbestiga. So, sigurado siya na hindi talaga si Edong or tama talaga si Erica. Kaya nagagalit nanay niya. Insecure. Pero Nay, gusto ko lang naman pong pag-aralan ulit. Marami na po sa Amuraw ang may hindi kilala kay Luisa. At saka, di ba po sinabi niyo po sa akin na madami na pong kumalat na fake news tungkol sa kanya? Dapat po malaman nila yung totoong kwento niya. Kung sino talaga siya. Mabuti na nga walang may alam. Hindi mo ba narinig kanina? Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin kami. Hanggang ngayon, watak-watak pa rin kami dahil dyan. Chloe, hindi to basta storya na para for the likes, for the hearts, for the content, for the chismis, na may dagdag bawas mula sa mga kaklase mo. Akala mo di ko alam? Alam ko na pinagkakalat nyo na si Edo ang humabol sa inyo ni Joshua noon. Ilang Siya beses naman kita talaga i-remind at i-explain sa'yo kung ano yung mga dapat at hindi mo dapat gawin at sabihin. Ha? Akala mo ba laro to? Tapos na yung laro mo. Simula ngayon, bawal ka na mangialam sa kaso ni Luisa, ha? Wow naman yung bata. Masaktan mo pati yung damdamin ng bata. Anong nangyari? Wala. Kakalis na ng mga pulis. Sabi daw ng nasa taas Sa guys, alam nyo, maganda sana yung ginagawa ng bata Tulad ng sinabi niya na wala nang ibang nakakakilala kay Luisa sa nangyari sa kanya. So, mas maganda yung ginagawa niya para ma-remind yung lahat. And then, syempre, para matukoy or mahanap talaga yung tunay na gumawa ng ang tunay na pumatay kay Luisa. No? So, syempre, lalabas at lalabas yung katotohanan doon, guys. Kaya hindi makakatago yung lalaki na yun. Kaso nag-guide yung nanay niya. Kailangan ng bantay. Si Edong daw nasa ibang probinsya na at malapit na siya ma-aresto.
malapit palang maaresto pero di pa nauhuli. Eh bakit nila tayo iniwan? Ako. Ano kaya ang unahin ito ni Edong? Nandiyan pa yan kasi may tama siya. Sa hita siya dinamaan. Alam nyo guys, dapat ang ginagawa ng mga polis dito, sinusuyod yung ano no, buong parang ano to, parang ano ba to, bukid. Dapat sinusuyod nila yan para makita nila si Edong. Kasi syempre hindi naman basta makakaliw si Edong. Nandyan lang si Edong. Hindi siya makakaliw dahil tinamaan siya ng bala. Yun nga lang hindi siguro na-remind ng mga kapulisan gawa nga ng ano kasabwat. Kumbaga may kinalaman din yung pulis Pwedeng mahuli na to. Gusto lang naman natin i-honor yung memory ni Luis. Now suddenly, everything's about Edong. You don't have to be afraid for long. Mahuhuli na rin yung memory ni Luis. Now suddenly, everything's about Edong. You don't have to be afraid for long. Mahuhuli na rin naman si Edong. Babalik na rin sa dating buhay natin. Akong bana. Ano ibig sabihin nito? Naalala ko kasi noon, meron siyang sinulat. Akong bana, I love you. Kaya ba secret, Luisa? Kasi si Angelo at Lizel na nun? Close case na tayo, attorney. Nahuli na namin ang bulok sa sistema. At sigurado ko yan si Santiago. Malapit na yung mahuli ng pulis. Nahanap na nila si Edong. Kuya, sabihin mo sa akin kung nasan kay tatakas kita para ibalik yung buhay na inagaw nila sa'yo. Hindi ba gusto mo mamatay kapatid ko? Ilang beses ba niya kailangan sabihin sa'yo na gusto niya buhay si Edo? Gusto niyang patunayan wala siyang kasalanan. Ayaw sumuko na maayos. Dead or alive, ang puto sa atin. Are we clear? Yeah! Let's go! Miguel, pasa kamay! Papatayin talaga nila si Edo. So yun guys, hanggang dito na lang muna ating reaction video dito sa ating inaabangan. Ito po ang ating What Lies Beneath. So thank you so much sa inyo lahat dyan. At siyempre guys, salamat po sa patuloy na pagsuporta dito sa ating RV episodes. So yun, grabe yung mga kaganapan dito sa ating inaabangang teleserye. No? Sa tingin ko, malapit na mahuli si Edong. At dito naman sa pinakitang trailer guys, parang tutuluyan talaga itong si Edong. Pero syempre, hindi naman na basta-basta magtatapos ang buhay dito ni Edong. No? So, panigurado na merong magliligtas sa kanya. At yan ang ating abangan. Thank you so much sa inyo lahat dyan guys. Muli, ako po si Master Palaboy at welcome to my channel. Thank you so much again. Have a nice day. God bless you all.